Yung EDSA is about sa malawak na protest noon na against martial law and kino-commemorate natin every February 25. Change doesn't require violence. EDSA shows the unity and power of the people for the betterment of the Philippines. Iyan ang sagot ng ilang Gen Zs nang tanungin namin tungkol sa EDSA People Power. 40 years later, isa lang ang malinaw. Hindi lang ito kwento ng nakaraan. This is a reminder kung ano ang kayang gawin ng mamamayan kapag nagkakaisa. Pero paano nga ba umabot sa puntong iyon? Ano ba talaga ang nangyari noong 1986? Let's rewind. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Sa bisa ng Proclamation No. 1081 dated September 21, 1972, under martial law na ang buong Pilipinas. 2 araw matapos nito, inanunsyo na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa isang televised address. Tugon daw ito ng administrasyon sa lumalalang rebelyon noon. Pero ayon sa ilang ulat, 1 linggo pa lang bago ito'y proklama, may plano umano si Marcos Sr. na kunin ang mas malawak na kontrol sa gobyerno. Ang nagbunyag, si former Senator Ninoy Aquino, noong September 13, 1972 sa Senado. Tahasan niyang ibinulgar ang Oplan Sagittarius na layong ilagay umano ang Metro Manila at mga karatig na lugar sa ilalim ng kontrol ng militar bilang pagre-ready sa martial law. In short, may alegasyon na hindi biglaan ang martial law, kundi planado. Back then, Marcos had already been in office for 7 years. Unang nahalal bilang Pangulo noong 1965, re-elected noong 1969 bago ideklara ang martial law noong 1972, and he will continue until 1986. Under the 1935 Constitution, 2 terms lamang allowed na mag-serve ang isang Pangulo. But because of his declaration ng martial law noong 1972 at sa mga sumunod na pagbabago sa Constitution, nanatili siya sa kapangyarihan beyond this term. Imagine this, nang iproklama ang martial law, umabot sa 60,000 ang lakas ng Armed Forces of the Philippines. Maraming public utilities gaya ng mga power, water at telephone companies, airlines at railways ang ipinasara. Daan-daang media outlets sa bansa ang ipinasara, kabilang ang 292 radio stations, 7 television stations, at halos 100 newspaper at magazines. Mahigit 10 ang naiulat na namatay. At approximately 8,000 na individual ang inaresto, kabilang si Senador Ninoy Aquino, ang katunggali ni Marcos, all in just 1 day. Sa ilalim ng batas militar, nagkaroon ng censorship. Lumala rin ang lagay ng ekonomiya at tumaas ang presyo ng mga bilihin. Lalo ring umigting ang rebelyon at lumaganap ang human rights violations. Tumagal ito ng halos 9 na taon. August 21, 1983, inassassinate si dating Senador Aquino pagbalik niya ng Pilipinas sa Manila International Airport. One tragic death slowly ignited a movement at nagpatuloy ang mga pagkilos hanggang 1986. Long haul nga raw ang revolusyon, ayon kay Filipino public historian Xiao Chua. Long haul ang tawag dyan, di ba? Ibig sabihin, matagalan. Hindi ito parang isang rally, bumagsak na. Hindi ganon. Hindi instant mami ang revolusyon, kailangan makita to na isa siyang proseso, na matyaga kayo, na every now and then, meron kayong mga pagkilos. So wait, ano ba talaga ang mitya ng EDSA People Power? Ang talagang mitsa talaga ng People Power Revolution, yung stop election talaga. Kasi doon mo nakita na gagawin ng rehimen ng lahat para manatili sa pwesto, even violence. In answer to their request, I announce that I am ready to call a snap election.
Sa gitna ng krisis, inanunsyo ni Marcos na magkaroon ng eleksyon. Dito, kumandidato bilang Pangulo ang balo ni Aquino na si Corazon Aquino laban kay Marcos. February 7, 1986, nagkaroon ng snap elections. Pero ang resulta, para bang may something fishy? How? Magkaiba raw kasi ang bilang ng COMELEC at NAMFREL. Sa NAMFREL, panalo na by 70% of votes canvassed si Aquino. Kaya naman, nagkaroon ng walkout sa election tabulators at maging kaliwat ka ng karahasan dahil sa umano'y dayaan. Nagkaroon ng dayaan supposedly dahil magkaiba yung bilang ng COMELEC tsaka nung watchdog group NAMFREL na nakaka-receive ng mga election returns. Magkaiba yung bilang. Nananalo si Cory Aquino sa NAMFREL, natatalo siya sa COMELEC. Nang medyo naging sus na ang snap elections, February 16, nanawagan si Aquino ng boycott at civil disobedience laban sa mga kumpanyang pag-aari ng mga kaalyado ni Marcos. Tatagal sana ito ng 10 araw hanggang February 25, ang araw ng inaugurasyon ni Marcos para sa ika-4 niyang termino. Tapos, ang countermeasure ni President Marcos noon is may plano siya to declare martial law again. That operation was called Operation Everlasting. Nabuko yun nung umalis sila, na magma-martial law ulit, sana. February 22, 1986, humalas ang dalawang dating pro-Marcos na sina Defense Minister Juan Ponce Enrile at Armed Forces Vice Chief of Staff Lieutenant General Fidel Ramos sa administrasyon. Nagkampo sila sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. Eventually, they planned a coup against the regime. Parang ang mangyayari doon, so they planned a coup, but nabuko yun on the morning of the 22nd of February. Amidst the uncertain shadows cast by our national crisis, Nanawagan si Cardinal Sin sa Radio Veritas at dito nagsimulang magtipon ang mga tao. 4 days. Ganyan ang itinagal ng People Power Revolution kung saan milyon-milyong Pilipino ang pumunta sa EDSA. The 4 days is just the climax of a 14-year struggle na nangyari since or even before the declaration of martial law. Pinakita natin yung pakikipagkapwa-tao natin, binibigyan natin yung mga sundalo ng bulaklak, parang sinabi natin sa mga tao, pare, bakit tayo magpapatayan, pare-pareho tayong mga Pilipino. Walang baril, walang dahas, dasal, rosaryo at tapang lang. Hindi lang iisang kulay ang nakilahok, kundi iba't ibang sektor ng lipunan ang nagtipon-tipon. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati sa ibang panig ng Pilipinas. Tandaan natin na yung People Power Revolution, parang yan yung pinaka-sigma na event na nangyari sa bansang Pilipinas. No? Yung kasing People Power Revolution, nag-unfold siya sa harapan ng buong mundo. Naging template yan na makita sa ibang bansa na pwede pala yun. At nagawa nila na peacefully magkaroon din ng regime changes sa kanilang mga lugar. Ilang araw matapos ang makasaysayang pagtitipon, umalis si Ferdinand Marcos Sr. kasama ang kanyang pamilya mula sa bansa. Si Corazon Aquino ang umupo bilang Pangulo. Kaya tinawag itong People Power, kapangyarihan ng mamamayan. Fast forward to 2026. Ang mga protesta hindi na lang sa kalsada, nasa feed na. Ang sigaw, hindi lang sa lansangan, kundi nasa posts din. At ang pag-oorganisa para sa mga pagkilos, hindi lang nasa pagtitipon, kundi nasa mga group chat na rin. Kung noon, tradisyonal pa ang pagkuha ng source of information o kailangan mo pang pumunta sa kalsada para makibalita. Ngayon, may social media na, where information spreads faster than you can blink. Sa gitna ng lumalawak na digital landscape, paano nagbabago ang paraan ng pagkilos ng kabataan? Ito ang sagot ng sociologist at youth activist na si Ferdinand Sanchez II. Mas nagkaroon ng hybrid na mode of activism, diba? Meron kang mga digital petition from offline to online, no? Meron kang mga campaigns na ginagawa rin online and offline. So, feeling ko yung mode of activism ay may ganitong identity na mas kumalat siya, but at the same time, naging connected din because of the online sphere or yung internet na meron today. Sa madaling salita, nagkaroon ng panibagong anyo ng pagkilos. Pero hindi ibig sabihin na humina ito.
hindi ko masasabi na bumaba yung level of activism, pero posibleng nag-iba nga dahil nga sa advent ng social media kung saan nakakapag-express ng criticism, doon yung form nila of activism, which is very much valid the same way as kung paano rin ginagawa ang mga physical protest. Pero teka lang, habang nakatutulong ang social media sa pagpapalawak ng political awareness at civic movement ng kabataan, may kaakibat din daw itong mga panganib sa kung paano nahuhubog ang kanilang pananaw. Barrier din ang disinformation. Maraming iba't ibang mga makikita online. Pagdatirap, isipin, ano ba yung tamang pakinggan? In a way, yung disinformation adds as a factor of barrier when it comes to youth participation kasi dinadilute nito yung discourse at the same time. Marami ring umusbong na mga alternative sources of information. Ito yung mga community pages, ito yung mga news outlets na medyo tricky kasi yung iba nagkiklaim silang news sila pero hindi rin. Or yung mga partisan na mga takes when it comes to the information that they see online. So, possible na kahit sabihin nila media sila, pero very much partisan to a political candidate. Or at most, propaganda ito no, na ginagamit. Sa social media, hindi lang balita ang mabilis kumalat, pati maling impormasyon. At minsan, nakakulong tayo sa tinatawag na echo chambers. So yung halimbawa ay hindi ka nakikipag-engage sa mga points of views or political views na hindi aligned sa kung ano yung gusto mo or hindi mo gusto. And dahil dito, yung mas pinaniniwalaan mo na lang ay kung ano yung makakapag-confirm ng sarili mong mga biases. Kapag hindi ka bukas sa pakikinig, nawawala ang diskurso. Ang diskursong minsang nagbuklod sa mga Pilipino noong EDSA People Power. At makalipas ang 40 taon, nananatiling mahalagang balikan ang tanong. Ano ang aral na dala ng EDSA People Power Revolution para sa kasalukuyan? Ang kahulugan ng people power ay dapat makita natin na tayo ang people power. Ako ang people power, ikaw ang people power. Ang pagbabago ng bayan mo ay nasa kamay mo. Yung pagbabago ay hindi mangyayari overnight. Yung kapangyarihan talaga ay nasa tao. Kahit sabihin natin na dominant pa rin ngayon ang mga mayayaman, mga political dynasties, yung mga tao pa rin ang may kakayahan makapagdikta ng kanilang sariling kinabukasan. Maaaring nag-iiba ang paraan ng pagkilos sa bawat henerasyon kasabay ng pagbabago ng panahon. Pero iisa ang nananatiling mahalaga, ang boses ng kabataan at kung paano sila titindig para sa bayan. Habang binabalikan natin ang EDSA, patuloy rin itong binibigyan ng bagong kahulugan ng bawat henerasyon. Ako si Gail Cayetano, nag-uulat para sa GMA Integrated News.